Ay, magandang araw, magandang umaga, tanghali, gabi. So nandito kami ngayon guys, no, sa ating mga alaga. So pagalawin din natin. At ito, nakakatanggal to ng stress kaysa nakatambay lang tayo sa bahay. So nandito sila si Mrs. So nandito yung ibang alaga natin. So yung anak ko, yung anak ko panganay, tinuturuan ko ng mag-alaga. So siya na po nagbabahog. Yan, kasi tayo, bawal pa po tayong buhat ng mabigat dahil nga sa kadahilanan na tayo ay may naramdaman. So pinagbawalan tayo ng ating mga doktor. So silipin natin dito si Link TV 143 guys, kasi nandito siya eh. Ay grabe si Link TV. Ayan guys, shout out. Andito kami ngayon guys ng Mrs. guys, kanyang mga alaga. Pakilala mo na yung mga alaga mo. Sino-sino ba yung mga yan? Pang-ekonomiya, huwag na muna. Ha? Baka muna sa Hindi. Yung may mga anak lang. Saan yung may mga anak dito? Yung may mga anak lang. Dito tayo. Dito Link TV. Sino to? Uy, ang daming anak nito guys ha. So, Link TV. Sino nga na to? Yan. Yan si Claudine. Sino? Si Claudine. Aba, Claudine ba May rito? anak siyang 11. So, ito. Wow, ang lalaki na. Yan. Yung anak niya. Ito yung nanay. For Ilang days pa lang? 24 days. 24 days. 24 days. Yan. Tapos, ang susunod na may anak, sino dyan? Yan. So, yung pinaka-special sa amin, si Biggie. Ay, si Biggie ko. Yan. Ay, yung pangalan mo, Biggie. Pinaka-special to kasi ang late niya noon. Biggie ko. Yan. Ano ba ang history nito? Bakit naging Biggie? Kasi, nung pinanganak yan, bali, 12 silang magkakapatid. Halos 1/4 lang ang size niya dun sa mga kapatid niya. Kaya tinawag ko siyang Biggie. Oo. Bukod tanging pinakamaliit. Ito kumagan. Yan, si Biggie. Bukod tanging akala namin hindi siya makakasurvive eh, kaya napaka-special nito. Binukod namin siya ng pagpakain para nga special yung kain niya. Ako ayaw kumain na mag-isa. Gusto niya talaga dun sa mga kapatid niyang malalaki. Pero mabait lang si Biggie. Mabait ito, mabait. Mabait siya. Biggie. Mabait yan si Biggie. Pinakamaliit kasi ito, kaya binatsakan namin Biggie. Pero naman ngayon, siya naman pinakabilog ang katawan. No? Kahit maglagay itang baso sa Ito, mga anak mo. Ang lalaki na ng mga anak ko. kumunti yung kasi tumaba siya. Ito naman. Tapos, kapatid ni Biggie, si Catalina. Ay, nagkakulay sila guys eh. Catalina. 8 ang anak ni Catalina ngayon. Yan, 8 ang anak. Yan, nag-iiyakan na. Papadili yun. Papadili si Claudine. Ito si Catalina. Mabait din siya. Nahawakan siya. Excited siya. Magkapatid sila. Magkapatid siya kasi Biggie. Ayan, may riot na doon kasi nagpapadede na si Claudine. Kaya pala may riot na. May riot, may riot. Ito, yan ang mga anak niya. Oh, wow, ang lalaki nito ah. Ilang days na ito? Ano siya? 30 days. 30 days. 30 days. So, 1 month na ito. 10 days na lang, mawawalay na ito. Kasi 40 days na magwawalay. Yan. Si Mrs. guys, lahat ang may record nito. Kasi kanyang proyekto ito ay Alas magkasabay lang ito. yan, Kasi kay Catalina. kasabay. So, ito, wala pa itong mga anak. Wala pa mga anak. May mga pangalan natin guys. So, ayan na, oh. Nag-riot na nga, oh. Oh. Nag-riot na nga. Ayan. Nakatayo pa. Sino naman yan? Ito naman ang tatay nila. Itong tatay nila si Stallone. And hello, Stallone! Pangalan? Stallone. Ba, si Stallone talaga. Stallone. Stallone, ayun. Kulong niya yan sa guys kasi Yan, malakas yan. yan. Sobrang laki niya. Yan.
Mabait yan si Salon. Mabait yan. Mabait. Mabait mo talaga mga alaga lahat nilang TV guys. Oh. Nahahawakan mo sa ulo. Boy, good boy. Oh, ano to? Ala. Anong ginagawa niyo dyan? Nag-riot na kayo. So dapat na, ano nga nito? Bakit may ilaw? Yan. Yung heater. Ha? Kailangan ito kasi mga baby pa sila. Kailangan nilang pampainit. Mga pampainit. Yun. Para di sila magtae. Kailangan mainit lagi ang paligid. Ayun guys. Oh. So, ilan ka ba tong ano mo dito? Marami pa yata inahin na alaga si Lin TV guys. Ito ang lalaki nitong anak nito. Oh. Ito may pilay oh. Naipit ko sa ito ni mama niya. Baby, naipit ka. Wawa man. Gagaling yan. Gagaling ka. Tandaan ka kasi bigit. Tandaan ka. Naipit. So dapat pala pag gusto mo mag-alaga ng baboy, dapat hindi ka maarte Oh. sa dumi. Siyempre, kasi kahit hayop sila, dapat ituturing mo silang parang kwan din, kaibigan, parang nag-aalaga ka ng mga anak mo na kung ano yung hindi pa pwede sa tao, dapat hindi rin pwede sa kung ano yung linis na gusto mo sa tao, dapat Oo. ganoon din sa hayop. Kasi nagkakaroon lang naman sila ng mga bacteria or virus pag hindi natin na-maintain yung kalinisan. So dapat talaga unang-una malinis. Maintain po yung pag-disinfect namin dito kasi kailangan maiwasan natin yung bacteria. Yun. So dito si Kalingap Dan bumili din ng biik. Si Kalingap Dan. Sa kaninong inahin yun? Dito. Ang nanay noon is, si Catherine. Ito. Ito ang nanay. Ito ang nanay noon. Ito ang nanay noon. Si Catherine. Kat. Buntis na rin to. Buntis na naman yung si Catherine. Ang bait din ito si Catherine. Diba, Kat? Bait-bait yung Catherine. Guys. So marami pa siya dito may kapakilala sa atin. Sa susunod yung iba naman yung lugar doon yung kapakilala niya sa atin. Sa ngayon, pag kinikilala si Katere, si Bigik, si Catalina yung may mga anak. Abangan niyo po yung actual kong pagpapaanak sa aking mga anak. Nako, mayroon ka ba? Ako mismo ang nagpapaanak ng mga ito. Bali, si Bobby TV ang assistant ko. Siya ngayon guys ang midwife. Ako ang kumadron. Oo. So yun. So dapat talaga, tama yung sabi ni Mrs. na guys na sa mga biik kailangan mainit yung kanilang paligid. Dapat mainit yung kanilang paligid kasi pag ito gininaw at walang ilaw, nagtatay yan, na-stress sila sa lamig. Yan. Na-stress sila sa lamig. So yun. Yun guys. So dapat talaga, parang anak mo din maliit, pag maginaw, nilalamig sila, nagtatay sila. Pero sa baboy, ganun din, no? Lalo na ang baboy guys, kasi kailangan talaga nila ng mainit. So yan po, may mga kainan na sila. Yan. Kasi tinuturuan na natin silang kumain para pag binalay na sila guys, malakas na silang kumain ng bahog. Yan. So yan lamang po ang ating pinapakitang mga alaga po ni Mrs. dito. So yun, sa lugar na to guys, wala po ditong kapitbahay. Ito si Estalon, ang barako. Yan. So sa lugar na to guys, dito sa lugar namin, wala man itong kapitbahay. Makita mo yan, mga kawayanan. Ito, mahogani. Malaking kahoy. Oo. So wala po ditong kapitbahay. Malayo ito. Bukid na po ito guys. So dito ako sa kubo. Oh, ito yung kubo. Na dito ako natutulog. Dito kami tumatampay ni Mrs. kapag wala kaming ginagawa at nagpapaanak. Dito kami natutulog. Dito nagkakain. So sa ngayon guys, manguha ko ng at titinula ko ng isda. Makuha akong malunggay. Kasi may malunggay din ako dito yung tinanim. May papaya din. Yun.
So marami kaming papaya, may papaya din sa kabila. Yan. So ito marami kaming tanim na ano guys, oh. Yan, may tanim tayo. Yan. Libas ito, tawag nito libas. Yan. So makuha tayo ng ano, papaya doon sa kabila. So ito yung pinaka trabaho natin dito. Maliban dito, pag may extra pa tayong oras, yun, nagpapalaot nga, sumasama sa ay sayang ang ano, ang okra, oh. Ay sayang, hindi na nakuha, tumigas na. Tumigas na ang bunga. Oh. So ito din, libas din ito guys, oh. So dito walang kapitbahay yan, may-ari na rin yan sa kabila yan guys, sa kabila yung area, may-ari na po yan, OFW ang nakabili dyan. Mag-ano din daw sila, magbababuyan. Ay grabe, hitik sa bunga ang ating papaya. Wow. Oh guys, grabe guys ang paglaki ng papaya, hitik sa bunga, oh. Ang kagandahan nito guys, native, kaya maganda siya sa gulay. Oh, magdala ako, kuha akong isa kasi magtitinula ako, lagyan ko mamaya. Salamat sa inyong lahat sa inyong panonood sa ating live, sa ating video. Ito po ay ano, personal vlog po ito, hindi po ito reaction. So yun guys, andito na tayo sa center. Yan. So may dala tayong papaya at saka itong libas kasi ilalagay ko ito sa tinulang isda. Yan. So medyo makulimlim pa rin guys, oh, sa kalangitan. Yan. May dala ako. Uy, mukhang magkatapi ang... Oh, kasi ito ang... Ha? Ito ang bisyo namin ni Ate Del. Bisyo namin to. Kape. Pagkagaling dun sa Bayungan, may merienda kami kape. Pag ganitong malamig. Parang napapakilala na kayo, matatanda na talaga kayo, ah. Ako minagic ko buhok ko. Ikaw, Ate Del. Oo nga, bata-bata. Bakit hindi na pumuti ang buhok mo? Minagic ko, sir. Gusto mo magiging 40 lang, ah. Batang-bata. Kaya, Si Janice man, sir, ang may gawa niyan. Hindi naman ako. ito kasi guys, ang palatandaan sa matatanda yung nagkakape sa umaga, nagkakape sa hapon. Grabe siya. Ako naman, magluluto ako dito ng tinula. Yan, lutong Bisaya ako ngayon. Tinula. Tinula tayo guys, tinulang isda. Kala nyo ba? Ito yung tinula ko dito guys. Tapos magluluto ako dito sa uling. Dito ako magluluto kasi masarap pag uling. So ito yung ating tinulang isda. O, pakita ko sa inyo guys, ha. Ito yung talakitok na isda. Yan. Oh. Talakitok yan guys. So mamaya makita nyo to kasi yung talakitok natin, sasabawan natin yan. Ito ba, nakakain ka na ba ng ano? Ng tinulang isda? Yeah. Tinulang isda na may papaya Oh. at saka libas. Look. At saka malunggay. O, tatlong putahe. You call it lotong Bisaya. Bisaya. I'm proud to be Bisaya. Ayan. So ito guys ang ihalo ko. Itong libas. Tapos maglagay tayo guys ng malunggay pa mamaya. So abangan nyo guys, ito yung ulamin ko sa gabi. At wala na tayong, hindi na tayo guys kakain ng baboy. Pinagbawalan na pa ako ng aking doktor, no? Pinagbawalan na ako guys kumain ng pork. So dapat isda. Ayan, no? Ayan, isda ito. Tapos ito po ang ano, sahog, libas. Oh, kaganda ng libas, oh. Bagong sibol. Tapos itong papaya. Tapos kuha ko ng ano, ng itong malunggay. Ayan, ito malunggay natin, oh. Oh, pitas lang tayo dito guys. Yan, pitas lang tayo dito guys. Near sa ano to, near sa kitchen. Yung malunggay natin malapit lang sa kusina.
Mamaya di ka nakakain ha. Hindi na. Ha? Kasi nagkape ka na eh. Ito naman na talagang makunan ko. Oh, hapunan talaga tinapay lang. So ito naman sa akin, hapunan ko ito. Kasi pinagbawalan na po ako guys. Pinagbawalan na ako ng doktor ko na kumain ng pork talaga kasi sa aking karamdaman. So ingat na rin tayo guys. Kaya nga hindi na tayo biyahe ng malayo ng doktor kasi bawal. So ito ang aking pagkain, no? Papaya. Minsan naman papaya may sardinas. Basta bawal na ang pork. Yan. So abangan nyo guys yung aking pagluto nito, ha? Pagkita ko sa inyo mamaya. Para maiba naman yung ating upload. Yan. Pero alam mo guys, paborito din po guys ni Diwata. Kumakain din si Diwata nito. Believe me guys, kumakain din si Diwata nito. Yan. So pinagbawalan tayo ng doktor ko, sundin natin ng doktor guys para walang problema sa ating kalusugan. So guys, abangan nyo ha. Magpapakulo na akong tubig at saka hihimayin ko na ito. So ito po guys, kulo na yung ating pinakulo ang tubig. So maglalagay tayo ng papaya. Papaya yan. Sa Bisaya kasi guys, pag papaya kahit saan yan pwede mo siyang gulayin. Pwede mo ito lagyan ng sardinas, manok, pork. So ngayon guys, ang ilalagay ko dito isda. Ayan. So pakuluan natin hanggang sa lumambot. So takpan muna natin. Ayan. Tapos baling tayo dito sa ating gulay. Yan ating gulay, ating himayin ito. Guys, himayin natin itong malunggay. Yung malunggay na ito, ano to? Sa mga bata pa, yung pinakatalbos ang kinuha ko. Ang liliit pa. Manamis-namis ito. Manamis-namis ito guys, kasi bagong pitas. Bagong pitas. Yan po. So, mahirap na lang malunggay kung matagal lang napitas kasi hindi na rin siya sariwa. Pero ito guys, ano ito? Bagong pitas ko. So, ito yung ulam ko ngayon. Ito na rin yung hindi na muna ako magra-rice. Kasi para naman madali natin makuha yung tamang blood pressure natin. Sa ngayon kasi sobrang taas eh. Yan. So ito na. So ito yung malunggay. Yan. Tapos ito naman guys, ito yung libas. Yung libas na sinasabi ko, yan o. Napakasarap nito. Yan o. Ang lambot. Kasi ang kinuha ko din, yung mga dulo din. Yung mga talbos talaga kinuha ko. Yan. Hinihimay lang din to para din tong malunggay lang. Pero ang kagandahan dito guys, medyo napaka malinamnam nito. Medyo to maasim-asim. Ayan batang bata. Yan. Masarap din ito guys, gataan. Yan, gagataan mo rin, pwede rin ito. So ito yung pagkain ko sa bukid. Buhay naman tayo dito. Kahit na ganito pa, sanay man tayo sa hirap guys ng buhay. Ay yung mga sinasabi nilang magugutom tayo, kalukuhan yun. Magugutom ka kung di ka kikilos. So ayan na Hinalo na natin. May himay na natin. So ito, yan. Panglagay natin doon mamaya. Abangan nyo guys ha. So yan po ang ating nilagang papaya na may luya. Yan sa mga Bisaya dyan. Alam niyo na siguro ito. Yan So medyo matigas pa siya guys. Kasi gusto ko ilagay yan ng isda malambot na. So kulang pa sa kulo. Takpan muna natin. So ito guys, titingnan natin. Ayan, kumukulo na yung ating papaya.
At mukhang malambot na ito guys. Ilalagay na natin yung ating isda. So ito yung ating isda. Ayan ang ating isda, no, na talakitok. Ayan. Ilalagay natin ito. Ayan. Ayan. Para ka lang din guys ng tinulang manok. Ayan. So takpan natin ulit ha. Yun guys, balikan natin yung ating niluluto at wow, kumukulo, tikman natin ha kung okay na bang lasa nito. Basta ito guys, ano lang, lutong Bisaya, simpleng luto lang to. Lagyan mo lang ng asin, konting bitsin, ayos na yun. So tikman natin ha. Wow, tama-tama. Malasahan mo yung luya, yung lasa ng luya at saka yung isda. So ngayon guys, ilalagay na natin tong ating malunggay at saka libas kasi malambot ng papaya. So ito na po. Ito ang ating libas. O yun o. Sariwang-sariwa guys o. Pag inamoy mo ang libas para siyang maasim-asim. So yan o, fresh. Fresh from the farm. Yan, ilagay na natin to. Yan, kasama ang papaya, kasama na ang malunggay dyan. So ito yung advice kasi ng doktor, lalo na sa gabi, tulad sa akin, avoid na po ang rice. Avoid na ang rice. Gulay na lang daw kung maaari, no, sa gabi. Sa umaga, pwedeng mag-rice at sa tanghali. Pero, limited pa din. Kasi, hindi nababa ang ating blood pressure kung lagi po marami ang rice. So ngayon guys, ang pagkain ko tagala sa gabi, ito lang, bawal na sa atin ang mga pork, mga lechon, mga sisig. Bawal na po yan, yung mga spaghetti, may mga sauce, bawal na po. So ito, balik ulit ako sa umpisa. O yan, so, ito na, tikman na natin ulit yung ating niluluto. Uy, kumukulo na siya oh. So ayan po, ready to eat na ito. So yun, kakain na ako ng hapunan. Kasi alas 6 na po ng hapon. So, sabi ng doktor, maagang mag-aapunan at maagang matulog. So, yan na. Yan po guys, no? Tinulang isda. Yun, so patayin na natin. At ngayon, ilalagay na natin sa mangkok. Oh, ito ang mangkok. Yan. So, para rin sa tinulang manok. No, may papaya. Kaya lang, kaabahan lang kasi nito, tinulang isda ang tawag. Kasi isda ang sinahog. So, yun. Yan, sa mga Bisaya dyan, ay, naku. Grabe guys, makarami ka nito ng kanin kung malakas kang kumain. So, yan. So, ito na po ang ating tinulang isda. Kain na tayo guys. Let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Bless us, O Lord, and this thy gifts we are about to receive from the bounty of Christ, our Lord. Amen. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Kain tayo. Let's eat the Bisaya menu. Ang tawag niyan, tinulang isda. Kasi may papaya siya, may malunggay. May luya. Yan na, tinula to. Tinulang isda. So, kakain kami guys. Dinner na to ngayon, pero wala kaming kanin. Kasi, yan po ang katuan sa amin. sabi na ang doktor na kung maaari sa gabi, huwag ka na magkain. So, ang kinuha ko, gulay. Kita ko sa kanila. Ang gulay lang to, tsaka isda. Pwede na ito. Tikman mo, anong lasa? Lasang tinula. Nilaga. Ayan. Mango. Medyo ano siya, tinula siya na medyo maasim-asim. Kasi may libas. Ang nagpapasarap po dito, yung freshness ng Gulay. gulay. Kasi pag gulay namin dito kasi, at saka kami pipitas, hindi yung matagal na nakapitas. Bagong dito. Kasi kung yung mga nabili lang sa palengke na hindi na sariwa, hindi ganito ang lasa. Oo.
Tsaka ang malunggay kasi sa palengke na nahuhulog yung dahon eh. Dito kasi sa amin, Magkapon sa kawan. kita nyo naman kanina, bago ako magluto at saka lang ako magpita sa puno. Papaya, libas at saka malunggay. Ang special po nitong sangkap, na may konting twist sa lutong Bisaya, yung libas. Yeah. Kasi dito niya lang ito natutunan sa Bicol ang libas. Yun ang masarap dito. Yan ang kagandahan din kasi na pag umiikot-ikot ka sa ibang mga lugar, sa ibang mga probinsya, matutunan mo yung mga dahon-dahon na akala mo hindi nagagamit pero nagagamit pala. So dito ko natutunan sa Bicol na pwede siyang pang ano sa sabaw. At sa Iriga din ako nakakain ng doon sa bahay niya ni Queen ng ginataang libas. Wakanap lang ako. Yung sarap na. Pampayat. Yan. So happy eating. Salamat. Bye-bye na. Walang kanin ha. So wala kaming kanin guys, puro lang kami gulay at saka isda. Sa umaga, sa tanghali, nagkakanin pero kunti lang. Bye-bye. Ito dito lang sa gilid. Yan. Gulay. Bye-bye sa inyong lahat. Bawal na tayong magkain ng sobra-sobra.